Topic po natin, gallbladder disease. Alam ko marami sa kababayan natin may gallstone, di ba? Nakikita sa ultrasound. Pag-usapan din natin fatty liver. Marami sa atin may fatty liver. Tapos mga liver disease. Ano yung mga senyales ng sakit sa atay? Una-una po yung gallbladder natin. Napakahalaga yan. Nasa ilalim yan ng liver natin. Ang gallbladder, meron siyang sinisikret na bile. Pangtunaw siya ng taba. Okay? So, pag kumain ka ng maraming matataba, mas gumagana tong gallbladder natin. Ano ang mga sintomas kung meron kayong gallbladder stone? Doc Lisa, medyo gumagalaw. So, ano sintomas kung number 1, pwedeng sumakit dito sa right upper part. Dito. Kaya kumain kayo ng oily foods, biglang sasakit dito. Pwedeng gallstone yon, gallbladder stone. Number 2, pwede ka nasusuka. Okay? Yung mga may gallbladder stone, nasusuka, sumusuka. Yung iba, pag malala, nilalagnat. Actually, merong mga bad signs eh. Okay? Sa gallbladder stone, ayan, laging sumasakit. Minsan yung sakit tumutugon hanggang sa likod. Pero meron tayong 3 bad signs na binabantayan. Kung meron itong bad signs, kailangan magpa-check up tayo sa doktor, sa surgeon agad. Number 1, may gallbladder stone ka, di ba? Tapos bigla kang nilagnat, nagka-fever. Hindi maganda yon. Ibig sabihin, baka nag-infection, baka nagbara yung gallbladder stone. Number 2, sumobra sakit. Sobra sakit dito sa may kanan. Okay? Pangatlo, naninilaw. Naninilaw ang mata. So, hindi rin maganda. Lalo na pag naninilaw yung mata, pati ihi mo, nagbabago na rin ang kulay. Ibig sabihin, possible may bara. Tapos kung may bara, tandaan nyo ang kodigo ko nga nung nag-aaral ako, FPJ. Fever, pain, and jaundice. Fever, pain, jaundice. Pag meron kayo niyan, delikado. Pumunta agad sa ospital, emergency yan. So, gallbladder, yan ang mga sintomas. Anong dahilan bakit nagkakaroon ng gallbladder stone? Yan. Number 1, pwedeng namamana. Minsan namamana to sa magulang natin. Overweight, yung mga taong mas matataba. Mas overweight ka, mas nagkakaroon ng gallbladder stone. Isa pa, yung crash diet. Hindi maganda yung, ibig sabihin, biglang hindi ka kakain. Di ba iba gusto mag-dieta? Gagawin nila totally hindi kakain, magpa-fasting ng ilang araw, hindi po maganda. Minsan, dapat kung magpapapayat tayo, dahan-dahan lang. Dapat nga mga 2 to 3 pounds lang ang payat natin per week. Mga ganun lang, mga 3 pounds per week. Mas mabilis dito, yung crash diet, pwedeng mag-form ng gallbladder stone. Yung mga taong may diabetes, may sakit sa puso, mas nagkakaroon sila ng gallstone. Yung mahilig sa kanin, yan, Andy Rice, di ba? Yung ayaw ng fiber, o puro kanin, yan, mas nagkakaroon din ng gallbladder problem. Sa babae, actually, mas common sa mga kababaihan. Pwede po kayo mag-comment. Usually, may kodigo nga kami sa kababaihan, 4 na F. Female, mas common magka-gallbladder stone. 40s, edad 40. Fertile, ibig sabihin, nire-regla pa. And flatulent, ibig sabihin, utot ng utot kasi makabag din yung pag may gallstone. Ano ang mga pagkain na nagpapalala sa gallbladder stone? Ano yung mga bawal kainin? Okay, pag may gallstone kayo, di ba gusto natin mawala o either operahan o kusa mawawala. Ang mga pagkain bawal sa may gallbladder stone ay yung mga matatamis. Okay? Refined sugar. Actually, sa liver disease, bawal din. Gallbladder disease, pati liver disease, halos pareho ang bawal. Sugar, bawal. May mga baked goods, bakery, di ba? Yung mga pastries, mga dessert na favorite natin, matatamis, fast food. O, basta sakit sa atay, di ba? Hindi pwede fast food. Kung naalala nyo yung palabas na Super Size Me, kung napanood nyo ba yon, may isa, I think, reporter siya, ginawa niya, araw-araw siya kumain sa fast food. Umaga, tanghali, gabi, ginawa niya ata 6 na linggo.
ano nangyari sa kanya? Nasira ang atay niya. Yung liver niya nasira. Nagpa-blood test siya, tumaas ang liver enzymes niya, SGPT, SGOT. Kakakain lang ng fast food kasi nga French fries, puro mantika, fried chicken, puro mantika, saturated fat, hindi kinaya ng atay niya. Mga deep fried foods, tapos yung mga low fiber foods, okay? Kahit itong mga trans fat, hindi rin maganda sa mga baked goods, okay? So, ano gagawin natin? Para malunasan, syempre, try muna natin home remedies, di ba? Number 1, pag may gallbladder stone, kung magpapapayat tayo, dapat dahan-dahan lang yung pagpapapayat. Huwag bigla-bigla. So, calories mo siguro mga 1,200 calories per day. Hindi pwede yung 800 calories lang. Rapid weight loss, crash diet, baka biglang tumaas yung cholesterol sa bile, nagkakaroon ng cholesterol gallstones. Okay? Number 2, yung mga healthy fats, pwede ka. Fish, isda, omega-3 fatty acids, olive oil, avocado, sari-saring mga isda na fatty fish natin. Tamban, hasa-hasa, tuna, pwede rin yan. So, eat healthy. Bawas sa karne, bawas sa soft drinks. Alam naman natin yung mga bawal dyan, di ba? Ang maganda rin sa gallbladder, pati sa atay na rin to eh. Pwede yung mga detox. Actually, yung mga liver detox, okay rin sa gallbladder. Ano to mga detox? Yung hinahalo-halo mo yung gulay at prutas. Pwede mo gawin mga citrus. Gawin mo orange, lemon, kalamansi, o ano man, o dalandan, haluan mo konting luya, 'di ba? Parang hinahalo-halo siya, pwede. Pwede rin strawberry, 'di ba? Mga strawberry, o lagyan mo rin ng konting vegetable, i-shake natin, pwede rin mga pipino. So magaganda rin 'to, parang detox siya, liver detox siya. So mas healthy ang kinakain, maganda sa fatty liver, maganda rin sa gallbladder stone. Number 3 na maganda sa gallbladder stone ay exercise. Okay? Nakita nila, more exercise, nababawasan yung chance na magkaroon ng liver disease. Okay, nababawasan din siya. Tapos, syempre, kung talagang hindi makuha, ano gagawin natin? Pag hindi makuha ng mga home remedies natin, merong opera. Okay? So, pag pupunta sa surgeon, dalawang klaseng opera, may open surgery, may laparoscopic cholecystectomy. Mas mabilis na mabilis naman ang operation ngayon. Ngayon, ang tanong ninyo, delikado ba yung operation? Actually, hindi naman siya delikado. Sino kailangan magpa-opera? Yan ang issue. Kailangan ba, Doc? O Doc Willie, kailangan ba o hindi kailangan? Normally kasi, ang rule of thumb ng mga surgeon, pag umaatake na yung gallbladder stone, ano yung umaatake na? Yung talagang sumasakit na. Yung umaatake na siya, sumasakit, so baka minsan nagbabara sa bile duct. So pag umatake na daw ng isang beses, parang indication na magpa-opera. Or yung iba, gusto pa maghintay, hintayin natin umatake 2-3 beses. Kung 2-3 beses na umaatake, tingin ko kailangan magpa-opera. Bakit? Kung nasa abroad ka, nasa airplane ka, doon umatake. O nasa ibang lugar ka, doon umatake, mas hindi maganda. Paano kung edad 50 years old ka ngayon, may gallbladder stone ka, ayaw mo pa opera? Paano kung umatake ng 60 o 70 years old ka na? Di mas delikado na magpa-opera ng 70 years old. So maganda habang 50, 40 ka pa lang, operahan na, safe ka. Kaysa matanda na, may diabetes na, may stroke na, bago pa pa-opera, parang aalagaan pa ba natin yung gallbladder stone ng matagal? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, itong mga tips ko para hindi na siya lumaki, hindi na siya lumala. Pero, kung meron kang gallbladder stone, pero hindi naman umaatake. Meron naman mga tao may bato lang sa abdo, pero hindi naman umaatake. Pag hindi umaatake, tingin ko, pwedeng hindi operahan siya. Pwedeng i-observe lang. Ito ngayon yung nagba-viral lagi sa internet, nababasa natin yung gallbladder cleanse,
'Diba? Alam niyo naman tong gallbladder cleanse, usong-uso yung pinaghahalo, yung maraming halo to, may olive oil, may juice, may herb, may kung anong salt pa nilalagay. Actually, chinek ko na lahat ng pag-aaral dito eh. Oo. Pag pinaghalo-halo mo kasi to, pag dumumi ka, may buo-buo lumalabas. Pero yung buo-buo niya, kasi nga pinaghalo-halo mo to eh. Pinaghalo-halo mo kaya nagbubuo. Pero sa experience ng surgeon na na-interview ko, kahit sa mga pasyente ko, usually meron pa rin talaga kasi matitira. Meron talagang hindi pa rin nawawala sa ultrasound. Tsaka ang problema rin dito sa gallbladder cleanse, hindi siya ligtas sa lahat ng tao. Paano kung diabetic ka, mahina katawan mo, o baka tumataas blood sugar mo, kakain ka ng napakarami nito. Hindi rin maganda. Tapos yung iba naman kasi, pag uminom nito, parang pinipilit mo mag-contract yung gallbladder. Eh kung ipilit mo mag-contract yung gallbladder mo, ang daming bato sa loob. Eh kung magbara pa siya. So hindi rin siya ganun ka-safe. Kaya para sa akin, itong mga tips ko sa inyo, yung lose weight, eat healthy, exercise, tapos yung mga liver detox natin, palagay ko mas safe yung ganun. Okay? Pero wala namang masama kung gusto nyo i-try, hindi ko naman kayo pipigilan. Pero at least nakabantay na kayo sa isang surgeon para just in case may emergency, sumakit dito sa kanan nyo, lalo na yung bad sign, sinabi ko, di ba, yung FPJ na bad sign, fever, nilagnat, bad sign yun, nagbara yun. Fever, pain, nanilaw, opera agad yun. Kasi pag hindi inoperahan yun, kakalat yung infection sa dugo. Delikado. Yun na nakakamatay pa nagbara. Okay, yan ang gallbladder stone. Pag-usapan naman natin ngayon, ito pa mas common, fatty liver. Actually, halos pareho yung home remedies ng fatty liver pati gallbladder stone. Itong fatty liver, ang problema dito sa kakakain din ng matataba. Okay? Ang fatty liver nakikita sa ultrasound, 'di ba? Nagpa-ultrasound kayo ng tiyan, sasabihin ng ultrasonologist, "Oh, may fatty liver ka." 20% ng tao pwede magkaroon ng fatty liver. Bakit nagkaka-fatty liver? Dalawang dahilan. Number 1, alcoholic. Merong alcoholic fatty liver, kaya nga bawal yung alak sa atay. Number 2, kung di ka alcoholic, baka naparami ka nitong mga fast foods at matatabang pagkain. Tulad na sinabi ko nga, non-alcoholic fatty liver, mga pagkain na hindi healthy. So, ano pang problema sa fatty liver? Tumataas yung liver enzymes. Diba? Punta kayo sa laboratory, papacheck ang SGPT, SGOT, ito yung liver enzymes. I'm sure pinapacheck SGPT, SGOT. Pwede kayong mag-comment gano'n ba kataas. Ang normal na SGPT, SGOT, ang range, mga 0 to 40, 0 to 45. Yan ang mga normal range. Pag lumampas lang kayo konti, let's say lumampas ng 50 or 60, hindi naman delikado 50 or 60. Mas takot tayo lumampas ng 100. Yan. Pag 100 yung SGPT, SGOT mo, 100, 120, mataas na yon. Ibig sabihin, namamaga na yung atay. Pag may hepatitis nga, umaabot ng libo yung SGPT, SGOT. Pero sa fatty liver, umaabot lang ng hundreds pataas. So yan, ibig sabihin, namamaga na yung atay, may fatty liver. Anong gagawin natin sa fatty liver? Medyo halos pareho sa sinabi ko. Tigil pa rin alak, lose weight pa rin, avoid oily foods, sugary foods, yung pa rin, regular exercise pa rin. Tsaka nakita nila sa fatty liver, yung mga may diabetes, mas madalas may fatty liver. Yung mga may high blood, madalas din. 3 times more may fatty liver. Yung mataas na cholesterol, syempre mataas cholesterol mo, nababalot din yung atay ng taba. So, high blood, high cholesterol, and diabetes, prone magkaroon ng fatty liver. Delikado ba ang fatty liver? Dati, siguro nung nag-aaral pa ako sa med school, 30 years ago, hindi delikado. Pero ngayon, dahil nga sa buong mundo, ang dami kumakain ng fast food, ang dami kumakain ng matataba, nakita nila ang diabetes, sumobra dami. Ang fatty liver, sumobra din dami ngayon na may fatty liver. So,
Meron na ngayong may fatty liver na lumalala, umaabot sa liver failure or liver cirrhosis. Pag liver failure, liver cirrhosis, ayan na, naninilaw na, namamayat na, mabilis na dumugo, o pati yung bleeding time, yung kamay nila nagiging namumula na dito, meron mga spider angioma, pula-pula dito sa balat, naninilaw, pati yung ihi, naninilaw. So, ito yung mga danger signs pag nasisira na yung atay, tapos pagod. Yung mga may liver problem, laging hapo, laging pagod. Okay? And lastly, pagdating sa fatty liver at liver disease, ingat sa pag-inom ng gamot. Okay? Kahit paracetamol, di ba? Paracetamol sa lagnat, di ba? Sinasabi, paracetamol, pinaka-safe sa lahat ng gamot. Oo, safe siya. Pero, ang number one cause ng side effect ng liver toxicity, ang number one cause is paracetamol. Kasi, halos lahat ng bahay may paracetamol. Kahit bata, nakakaabot ng paracetamol. So, minsan nasosobrahan nila. Kala nila siguro vitamins, nasosobrahan. Sobrang paracetamol, delikado, liver toxicity. Aspirin, antibiotics, may ilang antibiotics, gamot sa TB, binabantayan natin para hindi masira ang atay. So, tamang dosis lang na paracetamol. Huwag din sosobrahan. Pagdating sa supplement, ingat din. Okay? Paalam nyo muna sa doktor nyo kasi hindi lahat ng supplement pare-pareho. Baka makasira sa atay. Other symptoms ng liver disease, yung madalas magsugat, lumalaki ang tiyan, ascites. Kung nakakita kayo, may liver failure yon. Lumalaki ang tiyan, namamayat ang muscles, nagsusuka, at minsan, delikado, pag liver cirrhosis, sumusuka ng dugo. Sumusuka ng dugo. Nagkakaroon ng mga parang blood clot, lumalaki. Parang may varicose dito, sa may varices, tawag namin doon, dito sa may esophagus. So, delikado. Nagbabara kasi yung dugo. Minsan pagsuka nila, maraming dugo. Yung malalala. Hindi rin makatulog yung mga may liver problem. Okay? So, sana po nakatulong tong tips natin para alagaan atay, tigil alak. Siyempre, tigil nyo na rin pati sigarilyo nyo, di ba? Gusto rin natin ma-protect against hepatitis, dapat safe sex din, di ba? Kasi yung mga ibang hepa nakukuha rin sa mga pagtatalik. Sana po nakatulong to. Take care of our liver. Salamat po.